Nagpunong talata, no? At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos. Yan po ang alam mo, ang tunay na galak ay sa Diyos. Tatandaan niyo yan. Ang tunay na galak ay sa Diyos. Hindi sa health. Bakit? Ang health, pag abot mo na ng 50 years old, marami ka nang mararamdaman. Whether you like it or not. Ha? Hindi din sa pera. Bakit? Magpakadami-dami mo na yan. Magbariya ka lang ng 1,000, ubos agad. Hindi din sa property. Katulad yung membro ni Pastor Gary na sunugan. Sumimba, pero pagdating, talpog ang bahay. Paano kung ang kagalakan mo yun? Pero alam niyo ba, ang tunay na kagalakan ay ang Diyos. Hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So, hindi sa pamamagitan ng kung ano-ano. Nasa pamamagitan niya'y tinamo. Yun. Ibig sabihin, hanggat hindi mo tinatamo yun, wala kang kagalakan sa Diyos. Ano yun? Yung pagkakasundo. Sa English po yan ay, ano nga ang ating English dyan sa pagkakasundo na yan? Romans 5:11. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Yung sa Tagalog na pagkasundo, sa English ay atonement. Ang synonym po ng atonement ay compensate. Compensate. So, ang ating pag-uusapan ngayon, umaga, in synonym ng atonement, pagkakasundo, ay God is able to compensate. God is able to compensate. Yan ang ating pag-uusapan. Ano? Ulitin ko ha. Sa Tagalog pa ay pagkasundo. Sa English ay atonement. Na yan pala ang hugot ng makadiyos na kagalakan. Pag tinamo mo yan, dumami na ang pera mo pag hindi mo nakamtan ang pagkikipagkasundo sa Diyos. Hindi mo nakamtan yung atonement, timawa ang buhay. Alam niyo po, yung lahat na pinapangarap ng tao na gustong makamtan, nakamtan niya. Pero sabi niya, vanity of vanity, anything under the sun, are nothing but vanity and vexation. Ano sabi ni Solomon? Gusto mo ng kayamanan? Hindi na niya pinapansin ang silver. Hindi niya pinapansin sa tindi ng yaman. Gusto ng talino? Siya ang ginamit ng Diyos para masulat ang Proverbs, Ecclesiastes, and Song of Solomon. Nakakausap niya ang hayop, nakakausap niya ang puno. Kilala siya sa pagiging matalino. At nakamta niya, babae, 1,000 lang naman ang kanyang babae. Bahay, ang kanyang bahay ay palasyo. Hindi pinturado, balot ng ginto. Pero sabi niya, lahat ng bagay sa ilalim ng araw ay walang kwenta at kapaguran lamang. Hanggat wala kang tunay na kaalaman sa Diyos, hindi ka nagtatamo ng tinatawag na pakikipagkasundo o compensation o yung atonement. Sabi, and not only so, but we also joy in God. May galak tayo sa Diyos through our Lord Jesus Christ. Not through Baptist Church, not through Catholic Church, not through Seventh-day Adventist Church. Sabi, through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received. Unless you receive the atonement, you have no joy of God. Amen? Alam niyo ba, lahat ng galak ng tao ay mababaw. Panglabas lang. Pero timawa ang kalooban. When we say compensate in synonym to atonement, ang ibig sabihin po ng compensate ay ito lang. Now, compensate means to make up
for a loss. So ang idea, ito ay pang-ayos o pangbayad sa mga pagkalugi o pang-ayos sa damage o nagkulang or effort by giving something in return. Ito ay pagsisikap na mabibigay yung ipagbabalik. Ang ibig sabihin lang nito, to repay or reward for something lost or done. Pag sinabing compensate, ay pagbayad sa mga bagay na nawala, napahamak. Kunin natin yung pinagsisinuniman, yung atonement. Pag sinabi pong atonement, nabasa natin diyan. Kasi inilagyan po natin ng alliterated kaya compensate ang nilagay natin. Ganito yan. Atonement means the restoration of a right relationship between God and humans after sin has caused separation. Ibig sabihin ng atonement, ito ay pagpapanumbalik ng tamang ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao na matapos magkasala ay naghiwalay. Alam niyo ba lahat ng tao ay walang relasyon sa Diyos nung magkasala? Pansin niyo ba nung magkasala si Adan at si Eva, inalis sila sa halamanan ng Eden. Bakit? Nagkaroon ng gap ang Diyos at ang tao. What separates man and God? Sin. Ano ang naghiwalay? Kaya nga sabihin ko sa inyo, sabi po ng Psalm 16:11, in thy presence is the fullness of joy. In thy presence is the fullness of joy. Ang sabi ni David, ang kapuspusan ng kagalakan ay nasa presensya ng Diyos. Kaya walang tunay na magiging masaya sa tao na hiwalay sa Diyos. Are you with me? Kayo ba'y nakakaramdam ng lamig ng aircon? Bakit? Ang aircon ay nakakapagbigay ng lamig kasi hindi siya putol sa switch. Pero kapag yung aircon na yan ay hiwalay sa switch, wala tayong lamig. Alam mo kung bakit hindi dumadaloy yung mga magagandang katangian ng Diyos sa buhay ng tao? Putol. Are you with me? Opo. Atonement means the restoration of a right relationship between God and humans. Especially after sin has caused separation. Lahat ho ng tao ay makasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ang taong ipinaglihi sa kasalanan, pinaglilihi ka palang nagmana ka na, ilang taong ka na ngayon? Are you with me? Kayo ba yung nakaranas? Alam niyo ba yung tisa? Yung nagpapangima daw. Nung mga bata, uso yun. Iwan ko lang uso pa ngayon yan. Kami, mangunguhan na yan ng medyo magulang. Lalagyan namin ng asin doon sa may tapos ilalagay ko doon sa may cabinet. Ang problema, nalilimutan ko. Minsan yung manggang kinalabaw, iupi ko. Dahil hindi ako makatagal sa hilaw. Nilalagay ko yun sa drawer. Kaso lang, 6 na buwan ko mabubulita. Ano nangyari na doon? Sa 6 na buwang hindi ko na alaala. Imagine mga kapatid, hindi tayo 6 na buwang nadatngan ng kasalanan. Amen? Hindi 6 na buwan. At the moment we committed sin, bulok na tayo. Are you with me? Sa panahon ng ikaw ay nagkasala, ipinaglihi ka pa lang, nagmana na tayo ng kabulukan. Ibig sabihin, nung tayo ay maging tao, bulok na tayo. Ay di lalo na kung ang tagal-tagal na nating tao. Pwede kang mabait sa pantao, pero sa paningin ng Diyos. Ha? Alam mo, ang pinag-uusapan dito, hindi paningin ng tao.
Bakit? Ang hahatol sa atin, hindi tao. Amen? Amen? Hebrew chapter 4, verse 13. Tingnan niyo po, papasabawa ko yan. Hindi ko pinapangako uling matapos ko ito. Mahalaga, makuha niyo yung thought. At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Okay. Walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ibig sabihin, walang kubli. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Kanino ba tayo magsusulit? Hindi dyan sa kadaismo. Yang kadaismo, pareho rin lang kayong magsusulit. Kaya kung tayo pinong-pino sa ating kadais, magspino tayo dapat sa Diyos. Ang problema, hindi natin kaya magpino. Tayo po'y nagmana na ng kabulukan. Yung nakalimutan kong piko at kinalabaw, hindi naman yun bulok eh. Hilaw pa nga, magulang lang. Ay nakalimutan ko ng 6 na buwan. Hindi yun bulok. Gusto ko nga mahinog. Mas masarap ang hinog eh. Kaysa hilaw. Ay kaso ay nalimutan eh. Ay di, nako. May uod-uod na nga eh. Diga, itinago ko yung hindi bulok. Ngayon, tayo ho'y bulok. Maniwala kayo sa hindi. Sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. At walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Yung 1 buwan, yung 6 na buwan pinaglalabanan, ay lalo kung hindi ka naman 1 buwan. Ilang taong ka na ga? Amen? Ay, ilang taong ka na ga? Pare kayo magsabing, ako'y dalisay. Pinaglilihi ka pa nga lang ay hindi ka na dalisay. Ay di lalo ngayon kung ilang taong ka na. Tatandaan ninyo, ang Diyos ay banal. Tayo ngayon marunong maghiwalay ng tubal at bagong laba. Bet kaniya isasama sa langit, ay bulok tayo. Kaya ang halaga ng atonement. Amen? Mahalagang tayo maiayos. Mahalagang tayo may panag-uli sa tulad ng dati. Are you with me? So sayang, maintindihan po natin yan. Kapag sinabi pong atonement, involves po yung, hindi ito yung punto ko ha, 3 lang, part of my introduction. Pag involve po yung salitang atonement, diyan sa Bible, involve po yung payment for sin, pangbayad sa kasalanan. Bakit? Alam nyo, hindi nyo kayang bayaran ng kasalanan. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tama pa? At alam nyo ba, 3 ang ibig sabihin ng kamatayan sa Bible? Physical. Ang idea kasi ng kamatayan sa Bible ay separation. Meron tinatawag na physical separation. Lahat tayo mamamatay. Alam mo bakit namatay ang katawan? Humiwalay na ang kanyang kaluluwa. Padalawang kamatayan ay separation from God. Nangyari kay Adan, kay Eva, nung magkasala, pinalaya sila. At ang sabi na Isaiah 59 verse 2, tingnan niyo po. Tingnan po natin ang Isaiah 59 verse 2. Bagaman ito'y wala po sa akin, ito yung leading ng Panginoon. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. Ang Diyos at ang tao ay pinaghiwalay ng ano? Ng inyong kasamaan. Ano yung kasamaan niyon? At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Ang kasalanan ay pumutol, nagbara, sumangga sa ugnayan ng tao at ng Diyos. Amen. Kaya kailangang may magbayad dyan. Sin has a penalty that must be satisfied. Then kinakailangan din ng reconciliation. Kasi nagkaroon nga ng paghiwalay, pinaghiwalay ng kasalanan, kailangan mapag-ugnay uli, mapagbati uli. So kinakailangan ito din ng substitution. Kailangan may tumayo sa atin na pambayad sa atin dahil hindi mo kaya ang bayaran. At yan natin pag-uusapan.
God is able to compensate. Number one, ito pong God is able to compensate ay in Christ alone. Ayo ba, ikaw at ako ay may sasauli sa gaya ng dati, nababayaran ng ating kasalanan, yan po'y kay Kristo lamang. Wag na ho kayong maniwala sa chismis na magpakabait lang ako, matatanggap ako ng Diyos. Alam mo, kung pagpapakabait lang, hindi na kailangang ibigay pa si Kristo. Mas maraming mabait noon kaysa ngayon. Maniwala kayo. Ha? Pero hindi ho yun. Balikan natin ang 11, Roma chapter 5 verse 11. Sabi sabihin, marirepair, maiaayos, may papanumbalik, yung naputol na relasyon ng tao at ng Diyos ay kay Kristo lamang. Hindi ho kayo magbabaptis para kayo tanggapin ng Diyos. Mahirap yung kay-baptis na, hindi ka patanggap ng Diyos. Problema malaki yan. Yung naging baptis ka, hindi ka naman pala anak pa ng Diyos. Dadami ang ubang ko sa iyo. Are you with me? And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ. Hindi sinabing through Mary, through Pope, through Pastor. Ang sabi, through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. Ibig sabihin, kay Kristo lamang makakamtan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Si Kristo lamang natin makakamtan ang pagpapanumbalik ng relasyong sinira ng kasalanan. Are you with me? Kayo ba'y makasalanan? Therefore, wala kang magandang relasyon sa Diyos labas kay Kristo. Alalahanin natin yung John 3:36. Naalaala ko lang uli. Yan ang maganda pag mahina ang pagsalita, no? Nakakaplo din ng ayos ang isip kaysa ako'y dalas-dalas. John 3:36 niyo sabi, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Kaya kung gusto mong ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, maipanumbalik yung naputol na relasyon, manampalataya kay Jesus. Ngunit, ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Ito, pansinin niyo, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa Kanya. Hanggat wala ka kay Kristo, galit ang Diyos sa iyo. Bakit? Putol nga eh. Bakit niya itataklob ang kanyang mukha kung siya'y tuwa sa iyo? Tingnan yung Isaiah 59 verse 2 natin binasa. Balikan nga natin Isaiah 59 verse 2. Bayang Israel ang konteksto niyan, bayang tinubos. Kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan, kayo ba'y may kasalanan? Tayo ba'y may kasalanan? At ang inyong mga kasalanan na yan, siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo. Ibig sabihin, hindi tuwa ang Diyos sa atin. Ang sabi nga ng Bible, sa mga kasuklam-suklam, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre. Mind you, ikaw na pinakapuging taong kilala mo. Ikaw na pinakamaganda, ikaw na pinakamatalino, ikaw na pinakabantog, ikaw na pinakamayaman. Hanggat wala ka kay Kristo, taklob ang mukha ng Diyos sa iyo. Wag mo ipagmamalaki relihiyon mo. Hindi ang Diyos nakatingin sa relihiyon. Through our Lord Jesus Christ. Yun ang sabi. Are you with me? Sana maliwanag po yan, mga batid. Kaya wala tayong pag-asa kundi si Jesus. Siya yung pambayad. In Christ alone. Tingnan niyo po ang chapter 3, verse 23 hanggang 25. 3:23-25. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Verse 24. Palibas ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa magitan ng pagtubos na nasa kay
Kristo Jesus. So yung pagtubos, nasa kay Kristo Jesus. Yung pambayad sa ating kasalanan, na kay Kristo Jesus. Tayong lahat ay lubog sa kasalanan, sa pananagutan. Walang makapagsasalba sa atin sa kasalanan yan, kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Na siyang inilagay ng Diyos. Siya ang inilagay ng Diyos, ha? Hindi ikaw, hindi tayo. Siya na maging pangpalubag-loob. Ano ba salitang pangpalubag-loob? Magkakasama yan eh. Ibig sabihin pangpalubag-loob, ang galit na ating nagawa ay ang Diyos ay nagtaklob ng kanyang mukha. Bakit? Galit siya sa kasalanan. Pero si Kristo yung nagbayad at nagpawi ng galit ng Diyos. Ano ha? Sabi nga sa inyo ng kabilang linggo, parang yung anak na babae, nag-aaral pa, ay nakalantak ng tanan, galit na galit ang mga magulang. Pero, nung mabigyan ng poging apo, no? Hindi na pinag-usapan yung ginawang pagtatanan. Ang pinag-uusapan ay yung apo. Ibig sabihin, humupa, nawala ang galit ng magulang sa anak ng babae nang makita na yung anak ng kanyang nagkasalang babae. Natindihan niyo ba yan? Ang galit ng Diyos sa iyo ay naalis kapag si Jesus ay nasa iyo. Amen. Ha? Kaya wag mo iaaraw, Pastor, ako'y mabait. Ako'y nag-aral. Ako'y mayaman. Ako'y kilala. Ay ano? Ay ano ka ngayon? Ay kung taklob naman ang mukha ng Diyos sa iyo. Ha? Anyo ba? Walang pinakamagandang umaayon sa iyo kundi ang Diyos. Ang tunay na kagalakan ng buhay ay kapag ang Diyos ay nagagalak sa iyo. At nagagalak lang ang Diyos sa iyo kapag nasa iyo na si Jesus. Pero hanggat wala, ang sabi, nananatili sa puot ng Diyos. At ang ama ni, at ang kanyang mukha ay tinakluban. Naintindihan niyo ba yan? At para lang tayo magkaroon ng tinatawag na atonement o mabayaran ang ating mga kasalanan, ang ating mga panagutan, na kay Kristo lamang yan. Na siyang inilagay ng Diyos na maging pangpalubag-loob sa magitan ng pananampalataya. Ay mga kapatid, magtiwala ka kay Jesus. Si Jesus lang ang pag-asa mo, hindi baptize. Maling turo na sa relihiyon ka pupunta para tanggapin ka ng Diyos. Sala yun. Walang napako sa krus na relihiyon. Hindi rin binyag. Bakit? Naipapako ba ang tubig? Ako'y bibili niyan. So kaya nakakita ng tubig na ipako. Ang tagapagligtas ipinako sa krus. Therefore, hindi tubig yon. So hindi wisik yon. Hindi bautismo yon. Naipapako ba ang tubig? Ngayon, aalalahanin niya si Mana Santa niyan. Kasi walang dating sa marami. Kakanta pa ng pasyon. Ano naiintindihan? Magpapapako din sa krus. Wala naman eh. Ang kailangan natin ay yung tunay na ipinako na. Bakit? Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun yung pambayad, yun yung atonement. Naintindihan niyo ba yan? Ibig sabihin, kung hindi ka mananampalataya kay Kristo, talagang ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo. Anong kabayaran? Kamatayan. Ang kamatayan ay hindi lang physical. Ang higit sa lahat ng kamatayan, yung eternal separation from God. And that is hell. Ano ba ang kabayaran ng kasalanan? Impyerno. Hindi libre ang kasalanan. Naniniwala ba kayo dyan? Alam mo, sa maniwala ka at sa hindi, totoo yan. Kaya mapalad yung naniniwala. Bakit? Hindi naman nababago ang katotohanan dahil sa hindi ka naniniwala.
Kayo ba naniniwala may Amerika? Pastor, hindi pa ako naniniwala, hindi ako nakakarating doon eh. Alam mo, sa maniwala ka't hindi mo maalis ang katotohanan ng may Amerika. Kahit hindi mo nadadating yan, may Amerika. Naniniwala ka ba sa Iran? Gusto mo maniwala? Gusto mo makarating? Alam niyo mo, pag nag-gera, ang atin, manananggal lang ang ating sandata. Mga maligno, mga tikba lang. At saka yung sa kalsada. Yung mixer. Yung mixer, akala mo kanyon, yung pala mixer. Gusto mo ba makarating sa Iran? Patadala kita sa manananggal. Maniwala ka lang. Katawa yun. Pero sa totoo mga kapatid, hindi biro na hindi ka mananampalataya kay Kristo. Maliwanag ko ba? Bakit? Siya lang yung pambayad. Kung hindi mo tatanggapin sa asampalatayanan yung ipinambayad ng Diyos, pagbabayaran mo ang kasalanan mo. At ang kabayaran niya ay impyerno. Uulitin ko ha, walang libreng kasalanan. Tingnan niyo po sa Apocalypse 21:8. Tingnan niyo po ha. Apocalypse 21:8. So, hindi na ako aasa sa outline na. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakyapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, kayo ba'y hindi nakapagsinungaling? Taas nga ang kamay na hindi nakapagsinungaling. Pag nagtaas ka, napakasinungaling mo talaga. Lahat tayo nakapagsinungaling, di ba? Ay saan ang pupuntahan? Ano ang kabayaran? Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Well, naniniwala ba kayo dyan? Mapalad ka kung naniniwala ka dahil kung hindi, totoo pa rin yan. Amen. Hindi ho nababago yan dahil hindi ka naniniwala. Pero ang maganda, ikaw ang mababago pag ikaw ang naniwala. Yan ang maganda. Ang hindi mo paniniwala, hindi nakakapagbago dyan. Pero ang paniniwala mo, mababago ka yan. Praise the Lord. Alam nyo, hindi nakakatakot mamatay pag alaman mo ikipalangit. Pero sa totoo na, nakakatakot mabuhay kung alaman mong wala ang Diyos sa iyo. Kahit ultimong mabuhay. The greatest tragedy in life is not death, but life without Jesus. Yan po malaking trahedya. Bakit? Nasa ilalim ka ng puot ng Diyos. Do you believe that? Kayo ba'y nakabalitang isang taong may naghahanap na sa kanya? May binayaran na? Halimbawa, ikaw ay binayaran na, may hired killer. Binayaran ka ng 5 milyon. Parang hirap mabuhay na yun. Alam mong ikaw ay wag laang di malantad, pwede kang tumigwak. Ano ba ikaw ay nasa ilalim ng galit ng Diyos? Oras lang maghiwalay ang iyong kaluluwa at katawan. Ang kaluluwa mo idadalhin na sa impyerno. Pero salamat, may pambayad. Amen? At sabi niya, ang ating nakikita ay, in Christ alone. In Christ alone. Mga madada, wala tayong pinagbibida dito. Si Kristo lamang. Kung gusto mong ikaw ay tiyak na palangit, ay doon ka sa tiyak na daan pumunta. At ang sabi ni Jesus, ako ang daan. Pag sa iba ka dumaan, ay hindi ka makakarating doon sa pupuntahan. Ay si Kristo ang daan, ay ka pupunta sa ibang daan. Ano yan, dating daan? Si Kristo lang. Manampalataya ka. Wala kang ibang aasahan. Gusto mo, ang iyong kasalanan ay mapatawad, mawala ang galit ng Diyos sa iyo, please lang, maawa ka sa sarili mo. Huwag kang malito. Si Jesus lang. Then number 2, not only in Christ alone,
Ito'y initiated by God. Ano ho? Alam niyo ba ang atonement, ano ba sa Tagalog yung initiated? Ano? Siya yung nagsimula niyan. Siya yung kusa niyan. Hindi, alam mo tayo, hindi. Nako, yung pagsimba, hirap-hirap kusain. Yung pag naman Diyos, ang kusain mo. Yung katubusan, yung bayaran mo ang kasalanan mo, yung pangkusain mo. Alam nyo ba ang katubusan natin? Diyos ang nagkusa niyan. Diyos ang gumawa ng paraan yan. Kailan yan ipinag-isipan? Wala ka pa. Wala pa yung mapapahamak, pinalano na ng Diyos yan. Balik tayo sa Romans chapter 5 verse 11. Ano sabi diyan? At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo, na sa pamamagitan niya'y. Sa pamamagitan niya'y. Ano? Ibig sabihin, siya yung tumarabaho. At yung tinarabaho ng Diyos, yun ang tama, hindi yung tatarabahuhin natin. Para patunahin pa natin sa verse 10 ng chapter 6, verse 10. Naintindihan mo ba ang ating pinag-aaralan? Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya, ay kanya ikinamatay na minsan sa kasalanan. Ito pa maganda ha, ang kanyang kamatayan ay minsan. Ibig sabihin, sapat. Walang parto. Ibig sabihin, yung ginawa ni Kristo, yung kusa niyang ginawa, ang ama ay sinugo ang anak, anong kinamalayan mo doon? Wala kang bahagi doon. Ang Diyos ang nag-take ng initiative, hindi tayo. Sabi nga ng Luke 19:10, naparito ang anak. Sapagkat, for the Son of Man is come. Sapagkat naparito ang anak upang hanapin at iligtas. Siya ang naghanap, hindi ikaw. Ngayon, ibinibigay na sa iyo. Alam mo sa totoo na, maraming tao nakapakinig niya, ayaw pa rin eh. Talagang tao hindi naghahanap sa Diyos. Naintindihan mo ba? Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas. Bakit siya naparito? May pakay. Siya yung nag-initiate. Are you with me? So balik tayo sa Romans 6 verse 10. Ano sabi diyan? Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya, doon sa krus ng Kalbaryo, ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Datapwat ang buhay na kanyang ikinabubuhay, kanyang ikinabubuhay sa Diyos. So, sino po ang nag-initiate? Diyos. Siya yung kusang nagbigay ng kanyang buhay. Mga batid. Amen. Kalain mo, kaya mo bang kusain? Alam mong mamamatay ka, kukusain mo? Walang ganon. Palibhasa yun lamang ang kabayaran para tayo maabsuelto sa ating pananagutan sa Diyos. Dahil sa kanyang pag-ibig, kusa niyang iminigay ang kanyang buhay para mamatay sa ating mga kasalanan, pambayad sa ating mga kasalanan. Maliwanag ho ba? Alam nyo, kung hindi ito magiging totoo sa iyo, may hell, may impyerno. Hindi ko kayo tinatakot. Bakit? Dapat ka lang matakot. Hindi ka dapat ka katatakutin. Dapat ka talagang matakot. Dahil hindi libre ang kasalanan. Meron tayong binabible study sa bilangguan. Gustong-gusto natin makalabas na. Pero hindi pa pinahintulutan eh. Ibig sabihin, kahit sa government, wag mong lalaruin ang krimen. Wag mong lalaro-laruin, wag mong babasa-bastahin ang kasalanan sa lipunan. Pinagbabayaran din niya sa bilangguan.
Ang malupit pa nito, nadamay lang naman siya. Hindi naman talaga siya mismo yung addict. Hindi naman talaga siya yung puser. Nadamay lang. Ibig sabihin, dito, sa lipunan natin, sa government natin, hindi rin pinalalampas yan. Ang Diyos pa kaya? Ayun po, wag sana tayong magmamalay kapag naroon na. Alam niyo, sa totoo na, kahit naman anong salita ko dito bahalaga ko naipapahayag ko sa inyong katotohanan ito. Kapag si Kristo hindi mo sinampalatayanan, nasa ilalim ka pa ng puot ng Diyos. Amen? Saan ba kinuha? Mali pala 6 verse 10 11 verse 8. Okay din naman paliwanag din Verse 8, verse 8. 5:8. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay. Si Kristo ay namatay. Dahil sa atin. Sino nagkusa? Siya. Sino umaksyon? Siya. Sinong gumawa? Hindi mo kayang gawin yun. Bakit? Lahat ng tao kung patayin, dapat lang. Bakit? Makasalanan ka Pero si Kristo pinatay na walang kasalanan dahil sa iyo. Hindi mo kayang mamatay ng inosente. Sino dito ang mamamatay inosente? Kaya sa totoo na mga kapatid, lahat naman talaga na namamatay na bait. Pumunta ka sa lamay. Kahit yung marami na napatay, pag pinagkwentuhan niya, yun may napakabait. Diga? Parang inosente pa sa totoo na lahat ng namamatay, pinagbabayaran lang ang kasalanan. Bakit? Walang inosente. Kaya walang taong kayang magkusa na bayaran ng kanyang kasalanan. Bakit? Ang makagagawa lang na yan ay yung mamamatay para sa ating kasalanan, hindi para sa kanyang kasalanan. Ikaw pag namatay, dapat lang. Bakit? May kasalanan kang dapat pagbayaran. Pero sino lang yung namatay na walang kasalanan? Si Jesus. Kaya siya lang ang makagagawa ng pambayad sa ating kasalanan. Lahat ng taong makasalanan mamamatay at dapat lang. Pero si Kristo ay namatay dahil siya lang yung pangbayad sa ating kasalanan. Are you with me? Sa Isaiah 53 verse 5 and 6, sige, patulan natin. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, hindi siya nasugatan dahil siya'y makasalanan, kundi dahil lang ating pagsalangsang. Alam mo ang ginawa kay Kristo? Hinaplit, niluran, binugbog, kinoronahan ng tinik. Kaya sa totoo na, hindi din magaang sabing ako'y saved. Tatandaan nyo, may nagdus at may namatay. Ma-save ka lang. Ang ka lang ng save. Anong dating nun? Very powerful view yun. Dapat sa totoo na kaya naunawa ng mga lagad yan, hindi na kami para sa aming sarili. Kami para doon sa namatay sa amin. Ganyan na nakakaintindi ng kaligtasan. Are you with me? Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Walang karapat dapat na ibugbog at ikahagupit kay Kristo. Bakit pinayagan ng Ama? Dahil dinala niya ang iyong kasalanan. Siya yung nagbayad. That is atonement. Only God can compensate our sin. Is that clear? Gusto mo ba ikaw magbayad ng kasalanan mo? Anong kabayaran? Impyerno. Sige, bayare. Bayare. Ngayon, kung ayaw mong pagbayaran ng kasalanan mo, sumampalataya ka kay Kristo. Bakit? Siya ang nagbayad. Kaya yung ayaw sa bayad ni Kristo,
ang gusto mo ikaw ang magbayad, di impyerno ang iyo. Are you listening, mga kabataan? Mga kamagulangan? Ano kayo, Pico? Ano? Ano pa? Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Verse 6. Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan at pinasan sa Kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. So kung ikay magsisisit mananampalataya, yung iyong kasalanan, pinasan niya at kaya kinamatayan niya. Bakit? Pinagbayaran niya. Ha? Ngayon, kung hindi ka mananampalataya, sulong, ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo. Ha? Kaya yung ayaw sa ipinangbayad ng Diyos sa ating kasalanan, ang gusto mo ikaw magbayad. Don't expect heaven. Bakit? Ang kabayaran ng kasalanan, hindi langit. Kaswerte mo naman. Ikaw na ang nanggahasay, ang bayad pa'y langit. Ikaw na ang nagnakaw, ikaw pa ang palangit. Ikaw na ang sutil sa mga magulang, ikaw pa ang palangit. Ikaw yung hindi nagbabasa ng Biblia, ikaw pa ang palangit. Uy, hibang lang ang nag-iisip niyan. Kung ano, ang sabi ng Bible, kung anong itinanim mo, siyang aanihin mo. Nagtanim ka ng mangga, umani ka ng niyog. Nagtanim ka ng kamatis, umani ka ng milon. Ba't ka naman aani ng langit? Ang itinanim mo'y kasalanan. Kaya kung ayaw mo sa kabayaran ng Diyos, ikaw ang magbabayad ng kasalanan mo. At ang kabayaran ng kasalanan, hindi langit. Huwag kang mahibang. Huwag kang maguyo ng kamangmanga ng kasalanan. Hindi maganda ang dulo ng kasalanan. Are you with me? Kaya panawagan niya, yung ipinambayad ng Diyos, yun ang sapalatayanan mo. Bakit? Kapag bayad na ng Diyos, hindi ka na niya sisingilin. Ano pang dahilan para hatulan ka? Kaya nga sabi ng Bible, wala nang hatol sa sino mang na kay Kristo. Hindi ka na mananagot. Bakit? Bayad na eh! Bakit pa kita sisingilin? Bakit kita paparusahan? Binayaran ka na. At ang kabayaran ay kamatayan ng aking anak. Kaya nga sabi ng Bible, sino mang magbaliwala sa kautusan ni Moises, papataying walang awa. Nakakita na ba kayo salitang papataying walang awa? Yun palang humahamak sa batas ng Diyos, ay kung patayin, ay hindi nakakaawa. Ay sabi ng Bible, ay lalo pa kaya yung yumurak sa anak ng Diyos, na hindi umaring banal sa tipan ng kanyang dugo. Kung papatay ng walang awa, yung bumabaliwala sa kautusan, ay lalo kaya yung yumurak. Ano ibig sabihin ng yumurak? Namatay na nga siya, hindi mo pa sinampalatayanan. Siya, magbayad ka ng iyong kasalanan. Are you with me? Amen. Sarap po ng Bible. Hindi lang ako kalampi ng oras. Ako ganyan. Ito pa maganda. Verse, number 3 na tayo. Alam niyo po, yung atonement na yan na in Christ alone, initiated by God, alam niyo po, ang ganda ng pambayad niyan, it is once and for all. Kaya sabi ng talata, minsang namatay. Basahin natin ang Roma 6:10. Balikan natin. Sapagkat ang kamatayan ay kinamatay niya, ay kanyang ikinamatay na mayat maya. Hindi. Buwan-buwan, taon-taon, no. Minsan. Bakit? Yan ay once and for all. Naintindihan niyo ba yun? Yan ang maganda sa pambayad ng Panginoon. Sapat. Hindi kulang. Bakit? Kung ang kamatayan ni Kristo ay hindi sapat, dapat hindi yan minsan. Amen? Kaya alam ko ako'y palangit pag namatay. Bakit? Minsan lang nagbayad si Kristo at yun sapat. Para ang aking kasalanan ay mabayaran. Tanya, ang dami relihiyon ngayon, hindi nakakatiyak ng langit. Bakit? Ang pinambabayad nila ay sarili nila. Ang pinambabayad nila yung kanilang kawang gawa, yung kanilang kinamulatan.
Pero kapag ikaw ay nananampalataya sa ipinambayad ni Kristo, yung kanyang kamatayan, yan ay sapat. Bakit? Ay minsan lang eh. Ano sabi ho? Ay kanyang ikinamatay na minsan sa kasalanan. Maliwanag ho ba yun? Kaya nga din siya yung tinapay ng buhay. Ang sabi niya, sino mang kumain ng tinapay na binigay ni Moises, nagutom ulit na matay. Pero ako, pag akong kinain, hindi na kayo mamamatay. Bakit? Ang tinapay niya ay minsang kainin, ang haba ng lakas at buhay ay magpakailanman. Siya rin yung tubig ng buhay na minsan mo inumin, hindi ka na mauuhaw magpakailanman. Bakit? Siya'y minsan lang. Ipinangbayad. At sapat na yan magpakailanman. Klaro ba? Opo. Kayo ba'y nag-almusal? Kayo ba'y magkatanghalian? Ibig sabihin, hindi sapat ang almusal. Kaya kakain ka uli na tanghalian. Kakain ka ba ng hapunan? Ibig sabihin, hindi sapat ang almusal at tanghalian. Kakain ka pa uli ng hapunan. Ngayon, kumain ka ba ng almusal, tanghalian at hapunan ng Lunes? Hindi sapat. Bakit? Kakain ka uli ng Martes. Ang laki mo na yan. Kaya ka nakalaki ng ganyan. Hindi sapat yung minsan. Pero yung ginawa ni Kristo, minsan. Kaya kung gusto mo matiyak na langit, kay Kristo ka lumapit. Bakit? Siya yung nagbayad. Okay, hindi tayo nagtatawa dito. Alam nyo, ang salita ng Diyos, yan din ang pananagutan mo isang araw. Yan din ang hahatol sa iyo. Nakapasok na ako, nakinig na ako eh. Kala ko gayon lang yun. Ako'y ganyan din. Noong dati, akala walang kwenta yan. Mas masarap ang sugal. Mas masarap ang manigarilyo. Kasi hindi ka nagmamalay, may impyerno. Amen? Oo. Kaya kayo mga kabataan, makinig kayo. Huwag niyo sasabihin kay bata pa't di kayo mamamatay. Pumunta tayo ng Campo Santo. Ibang-iba ng taon ang namamatay. Ha? Meron nga'y kapapanganak pa nga lang, namatay na eh. Meron nga nasa tiyan pa lang, namatay na eh. Itinakda sa tao mamatay na minsan. Ngayon, kung hindi ka nakakilala kay Kristo, pagbabayaran mo ang kasalanan mo. Pero maganda ngayon, sampalatayanan mo yung ipinambayad ng Diyos. Sino yun? Si Kristo. At si Kristo lang. Dapat maliwanag yun. In Christ alone, initiated by God, it is once and for all. Sa Hebrews 7:27, ako naman ay hanggang 10 pa eh. Hebrews 7:27. Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain. Kasi minsan lang yun eh. Hindi na kinakailangan ulit-ulitin kaya mali yung misa eh. Ano ba sa misa? Kada misa, gagawin mong literal at aktwal ang katawan ni Kristo na tinapay. Ang tinapay na katawan ni Kristo. Yan. At ang dugo, ang ubas, ay ginagawa mong aktwal na dugo. Tuwing misa. Hindi ba kayo nagtatanong dyan? Ang hirap na yan, tayo ay tango na lang ng tango. Ba, hindi mo tanungin. At saka ngayon, ang Google, pwede ka na mag-search. Ano ba ang katotohanan sa likod ng misa? Ano ba ang misa? Transubstantiation. Ano ibig sabihin? Ang Diyos ay nagiging aktwal na katawan at dugo sa magitan ng tinapay at ng ubas. Yan. Ang maliwanag sa Bible, si Kristo ay nagkatawang tao, hindi nagkatawang tinapay. Ang dugo at ubas ay inaalaala lang natin yung ginawa ni Kristo, hindi natin aktwal na kinakain si Kristo. Amen? Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain. Nagaya na yung mga dakilang sacerdote ay uni-uni patungkol sa kanilang sarili mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng mga bayan. Alam niyo ba noon, para lang ikaw'y matanggap ng Diyos, kinakailangan ka maghandog ng tupang walang kapintasan, toro o kalapate, gagawin mo yan para matanggap ka ng Diyos. At kung maaari, araw-araw yun. Sabi, araw-araw. Bakit?
Ay araw-araw ko nagkakasala eh. Pero salamat, si Kristo yung kordero ng Diyos na minsang namatay, saklob ang walang hanggan. Bakit? Sapat. Hindi nangangailangan. Araw-araw. Are you with me? Ano kaya tayo nasa panahon ng ang kabayaran ay papatay ng hayop? Ay pusa nga tayo, wala. Ano kang hirap noon? Sino dito may alagang tupa? Wala. Tupakin, marami. Pero yung alagang tupa, mahal kaya isang tupa. Yung isang kambing ay mahal. Nagkasala ka ngayon. Oy, maghandog ka na isang tupa. Nako. Bigyan ko sa iyo. Baka sabihin mong pa-impyerno na lang ako. Ay sa mahal na tupa. Pag ikaw ay mahirap na mahirap, at least kalapati, kahit kalapati, mahal din. Ay kung araw-araw. Amen. Kaya yung ginawa ni Kristo, hindi mo murahin yun. Yun ang sapat na pambayad. Bakit? Kamatayan yun ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga ang ating katubusan ay hindi sa pamagitan ng pilak at ginto o ng mga bagay na ipinamana sa atin ng mga magulang, kundi ng mahalagang dugo ng isang kordero ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Walang kasing halaga. Bakit? Ang ating binangga ay hindi babastahing Diyos. Kaya ang magbabayad ay Diyos din. Hindi ikaw. Ngayon, kung gusto mo ikaw magbayad, ay di impyerno. Sino gusto mo magbayad? Ikaw o ang Diyos? Amen. Sino nakaharana sa inyong manghiram at hindi makabayad? Bagay ito sa iyo, takot na takot kang makasalubong mo yun. Lilihis at lilihis ka. Amen? Napakailap ng mata na hindi pa bayad. Ba't kayo ay parang nagtunguhan? Ibig sabihin, hindi pa kayo bayad? Pero makakatunhay ka na kapag alaman mong wala nang sisingilin sa iyo. Alam mo kung bakit ako'y makakatunghay sa Diyos? At ako'y panatag na ako'y palangit? Bayad na ako. Sino nagbayad? Hindi ako. Si Jesus. Amen. Gusto nyo ba nun? Sana. 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 Then, number 4, bilisan natin. 5:11 pa rin. Okay. 5:11. Then, verse 1. Verse 1 na lang ang aking unahin. Okay, 5 verse 1. Una, in Christ alone, initiated by God, it is once and for all. Ano mga kapatid, yung atonement, ibig sabihin yung payment for our sin, yan po imparted to us through faith. Imparted to us through faith. Ibig sabihin, ikaw ay bayad na sa pamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo. Amen. Yaman nga ng mga inaring ganap sa pananampalataya, meron nga tayong kapayapaan sa Diyos. Alam nyo, nung tayo magkasala, inihiwalay tayo ay separated sa Diyos, tayo ay patay, pero na ikaw ay manampalataya, naibalit uli yung kapayapaan. Yung magandang ugnayan ng tao at ng Diyos na ibabalik kay Kristo sa magitan ng pananampalataya. Ano ba pananampalataya? Magtiwala ka't umasa na si Jesus lang talagang pambayad ng iyong kasalanan. Walang iba. Maliwanag ko ba? Nakakaawa yung iba, hindi nagmamalay. Maintindihan. Maintindihan. Pag kinasatarang kahanan ng impyerno. No? Amen? Are you with me? Nakakaawa kayong mga taong ganyan, Binabaybay mo na salita ng Diyos, maunawaan lang, pero parang ginagawang katatawanan pa. Nakakaawa ka pa pag kinasa impyerno. Pag iniihaw na sa impyerno, ay awang ko lang. Alam niyo ba, nung si Kristo ipinako sa krus, siya tinutuya, ganyan ang attitude mo. Nung si Kristo ay nakabayubay sa cross, marami nang lilibak sa Kanya.
tinatawanan siya, ganyan-ganyan ka. And don't expect to be in heaven kung hindi ka magtitiwala. Talagang iimpyernuhin ka. You're bound to hell, and that is forever. Ha? Shame on you na tinatawan-tawanan mo lang ang salita ng Diyos. Ha? Ha? Makinig ka ng salita ng Diyos. Hindi nakakatawa ang salita ng Diyos. Ha? Kinukuha kong seryoso ang salita ng Diyos dahil hindi yan nakakatawa. Huwag ka sanang iingaw-ingaw isang araw sa hell dahil hinahamak mo ang salita ng Diyos. Nakakatawa ba ang pangangaral? May nakakatawa ba sa pangangaral? Pwede ka nakikinig. Makinig ka. Kung ayaw mong dalhin sa impyerno. Amen? Si Kristo hindi nakakatawa sa cross. Hindi nakakatawa ang anyo ni Kristo. Siya yung binuhusan ng galit ng Diyos. Sa halip na ikaw. Amen? Then last. Kaya sabi ko sa inyo, grace is not simple grace. It is powerful. Grace is powerful. Kaya nakakatakot yung nagsasabing ligtas, wala naman nangyayari. Powerful po yan. Tingnan ha? 5:11 uli. 5:11 uli. Tatapusin ko ha, kaunti lang. At hindi lamang gayon, kundi tayo nangagagalak. Mga kapatid, ang tunay na kabayaran ni Kristo sa ating kasalanan, nagbibigay ng galak yan. Tingnan ha? At hindi lamang gayon, kundi tayo nangagagalak naman sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa magitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Amen. Sino ditong may utang na may tumulong? Hindi ka makabayad pero tinulungan ka. Ano yun? Ang mangyayari ito, pambihira naman, akasura eh. Tinulungan ako. Galing-galing ako may utang, tinulungan ako. Wala eh. Alam mo kapag ikaw'y nabayaran ng sino man, tuwan-tuwa ka. Amen? Siguro abot-abot ang pasalamat mo to sa taong tumulong sa iyo. Binayaran ka ni Kristo. Amen? Amen? Anong nangyari? Wala, nabayaran lang. Hindi ganun. Kaya ang iba, magpapabautismo eh. Amen? Yung iba, kaya nasimba lagi eh. Yung iba, kaya nagbabasa ng Bible eh. Yun ang tamang saya. Hindi nang aalimura. Ang tamang saya, ikaw ay nagkaroon ng tamang pananaw sa utang na loob sa Diyos. Lord, salamat, binayaran mo ako. Amen? Yun ang tamang saya. Kaya nga, talata, dito na lang ako magtatapos talatang yan. Marami yan eh. Balikan ko na lang. Kaya mga kapatid, ang 5, impact. Ano ang impact? New life. New life. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak. Naman saan? Sa Diyos. Anong hugot? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So ang dahilan kaya pala ikay masaya sa Diyos, hindi dahil ikay nagkapera. Hindi dahil ikay nagkasyota. Hindi dahil nagkaroon ka ng magandang bahay. Nagagalak ka sa Diyos dahil sa pamamagitan ng Jesus. Bakit? Siya sa pamamagitan natin, tinamo ang pagkakasundo. Ibig sabihin pala, yung alaman mong nabayaran ka sa iyong kasalanan, nakakapagpagalak. Amen. So yun. Tapos ang kaso. Maliwanag ba? So, please, pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, makinig tayo. Hindi ako katulad ng pare na hindi binabaliwala ko yung mga ganyang asal. Ako ay narito para magturo ng salita ng Diyos.
nire-respeto natin ang salita ng Diyos. Amen? Natakot na kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala, hindi ako marunong manipa. Seryoso lang tayo pag salita ng Diyos. Amen? Kaya ba pag nakikinig ng salita ng inyong teacher, nakikinig kayo? Kaya ba pag nakikinig ng salita ng inyong mga magulang, nakikinig kayo? Di lalong pagsalita ng Diyos, makinig tayo. Okay, okay lang mo ba? Naintindihan niyo ba? God is able to compensate. Kaya ng Diyos bayaran. Ngayon, kung nagawa na ni Kristo yan, sana wag na ikaw magbayad. Hayaan mong si Kristo na naging kabayaran para sa iyong kasalanan, magtiwala ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. Sino dito yung tiyak ng palangit pag namatay? Praise the Lord. Okay. Bakit mo tiyak? Si Jesus ang nagbayad. Kaya sampalatayaan mo si Jesus. Bayad ka na. Pero kung hindi, pagbabayaran mo yan. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, sa langit, salamat po na marami. Pagpalaan niyo po ang iyong mga